Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Sagittarius sa buong week na 'to? Puwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, baka para sa someone na malapit sa inyo o kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin niyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag niyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up ang energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon, at rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, dalawa yung queen natin, oh. Dahil maraming court cards. Kaya energy na lang lahat sila. Okay? Ano to? 9 of Pentacles, Queen of Cups, 4 of Wands. Tapos naging Queen of Swords yung dulo. Anyari? Kasi contentment naman to. Diba? Kaya lang ba't naging ganito yung Queen of Swords sa dulo? Kaya lang, ang downside nito masyadong independent. Pero again, ito ay card ng satisfaction, contentment. Kaya lang, sobrang strong ng energy na para bang kaya niyang mamuhay mag-isa. Kahit walang karelasyon. Kaya niyang mag-stand alone. Pwede rin namang card ng ano to, luho. Pero dahil hindi ko maintindihan, clarify natin to para magets ko tong Queen of Cups natin. Kasi wala akong direction. Togetherness, wala nito sa tarot, di ba? Self-made lang to ng creator ng deck na to. Strength, ito, 4 of Cups. So, ano yun? Ang dating sa akin, may someone na, yun nga, yung sinabi ko kanina, self-independent, self-reliant. Masyado siyang strong. So, magdidikit tong dalawa. Na para bang walang closeness. Kaya lang, ano to, relasyon ba to? Career? O sa pamilya? Friendship? Baliktad, teka. Angkor. Angkor yung dulo. So, anong subject natin dito? Babae. Kaya lang kasi angkor, pwedeng career. Career o marriage life. Kaya lang nandito itong grade. Grave plus to. Kung married. Walang marriage.
So, single yung bida natin, literal na ito. Babae. Pero, kanino siya ganun? I mean, may someone ba na o-offend niya? Kasi mukha naman siyang kalmado dun sa Queen of Swords, Queen of Cups natin. Masaya naman siya. So single pala literal ang bida natin. Wala namang siyang ino-offend na ibang tao. Ganun lang yung energy ng single. Whether kayo mismo to o ito yung kakilala nyo na single. Basta babae. Magiging workaholic siya dito Ayaw niya ng drama dito sa Queen of Swords. Masaya naman siya alone. Ito. May happiness card tayo. Masaya siya alone sa bahay niya. O alone sa sarili niyang company. Hindi niya kailangan ng companion. Ganon. So then, single yung bida natin. Magiging workaholic siya dito. Cold siya sa ibang tao. Hindi naman sa ginusto niya, pero parang introvert. Masaya siya alone. Hindi naman siya shy. Makisalumuha o makipag cooperate, teamwork sa ibang tao. Kaya lang sa week na to, parang gusto niyang mapag-isa. Masaya siyang mag-isa. Or siguro, may mga iniisip-isip siya kaya gusto niya mag-isa. O preferred niya maging mag-isa kasi nga mas comfortable siya. Pag mag-isa siyang nagtatrabaho or kung walang trabaho, masaya siya alone. Okay? Yun pala na pick up natin dito. Wala naman siyang ino-offend na iba although nandito yung snake para lang tong clue na babae. Babae yung bida natin. Pwedeng to. Babaeng may eyeglasses. Babaeng nasa 40 years old and above. Payat. So, kunin nyo lang yung description na sa tingin nyo fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. Makikilala nyo naman base sa description natin yung single na babae dito. So, again, payat o dancer o mahilig siya mag-yoga or mag-meditate. O ano pa ba? Maisip ba? Sexy. Kundi payat, di sexy. Kundi sexy. Magaling siya mag-gymnast, ballet. Matangkad. O yan, yun yung description ng tao. O bida sa kwento na to. Anyways, ano tayo sa susunod? Ibang senaryo. So, may pentagram tayo. Ano to? Pentagram na kasamang feather ang naisip ko dyan. Feather kasi siya pwedeng galing sa yumao na mahal sa buhay. Di ba kapag nakakita tayo ng feather, unexpectedly, ibig sabihin, may mensahe yung mahal sa buhay na namayapa na or dinadalaw tayo. Or may surprise siya na gustong
malaman ng iba sa inyo. Kasi may pentagram. Kasi yung pentagram, alam ko may kinalaman din siya sa pentacle. So, pwedeng protection to or siguro message niya ay protektado kayo o inoobserbahan niya kayo or basta may someone yumao na malapit sa inyo na parang binabantayan kayo o yung iba sa inyo. Or gusto niya sabihin magkakapera yung iba sa inyo o may blessing na paparating. Maganda kung kilalanin natin to, di ba? Para makilala nyo. Kung para sa inyo ba itong pwede o hindi. Sino yung tao na namayapa na. Namayapa talaga. At ano to? Sight. Kanina coffee na yung sight na. Night. So, kunin nyo lang yung clue. Ay, di ko pala natanggal tong kodigo. Naghalo-halo na dito. Maganda kasi itong deck na to at may kodigo siya. May free. Bukod sa yan, nakalagay. May free pa siyang kodigo. Isa pa, no? So, kunin nyo lang yung description na sa tingin nyo ay fit sa yumao. Nakakilala nyo. Ito. So, yung na-pick up kong energy dito, Reaper, no? Sight to. So, pwedeng payat siya. O kung di payat ay sexy. Sexy. Or kung manamit siya, laging butas-butas, trip lang niya. May mga taong gusto ng damit ay butas-butas. Design. Or masyadong revealing yung damit. Revealing manamit. Parang kita cleavage. Again, butas-butas, kita yung skin. Masyadong kita yung skin o masyadong may manamit. Siguro may tato. O may something na parang noticeable sa kanya. Baka tato. Or peklat. Parang ma-identify siya sa ganun, tato. Peklat. Siguro, son-in-law o daughter-in-law to. So again, kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo fit sa sitwasyon nyo or energy to ng bata. Mga teenager to 29 years old. O siguro, magagalitin ng tao or mabilis humingi tulong o cold, cruel, medyo ganun. Tigas ulo. Athlete siguro to. O mahilig sa sports. Maskulado. Sabi ko ba yung maganda manamit?
ambitious, kung di siya literal na kakaiba manamit, mukha naman siyang disente. So, alin man sa dalawang yun. Parang ito, ganito manamit. Yung disente na maayos. Yung isa kasi butas-butas yung damit eh. Sobrang sexy, sobrang itim ng damit. Dito sa case na to, disente, maayos. So, matalino. O, hindi black ang buhok. Nagpakulay siya. So, bago na mayapa, may ibang kulay ang buhok. So, hindi matangkad, maliit. So, hindi siya average height, kundi matangkad or maliit. Saka maliksi. Maliksi kumilos. Alin man dyan. Ha? So, yun ang mensahe niya. May blessing daw na paparating sa iba sa inyo. O magkakapera or protektado kayo. Dahil nagbabantay siya. Kumbaga protektado sa panganib dahil bantay nyo siya. Okay? Kung sino man ang mag-resonate dito. Wala akong makakuha ang idea na kung babae o lalaki. Anyways, mag-end na ba ako dito? Basahin ko na lang tong part na to. Okay? Para mabilis. Kasi hindi ako pwede magtagal. Kukuha lang ako dito ng 3 card. General advice na to for the whole week. So sabi, serenity. Find serenity in nature's embrace. Nature is your sanctuary. Focus your energy, your intentions hold great power. Transformation. Hindi kita. So sabi, transformation is brewing, embrace change and harness its magic. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. So,